So, the title of my message today is Seize the Divine Opportunity. Naniniwala po ako na ang Diyos ay may plano at may dakilang layunin sa buhay natin. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo na nabubuhay kayo dito sa mundong ibabaw na may plano ang Diyos? Amen. Kahit nga yung baby na yan, si Noah, alam nyo bang may plano ang Diyos sa batang yan? Kaya bago pa yan ipanganak, may plano na yan. Di ba? Lalong-lalo na habang tayo ay tumatanda, tayo ay nagigising kinabukasan, di ba? May plano ang Diyos. Hindi siya nagkamali kung bakit kanya binuhay sa taon na ito, sa lugar na ito, sa oras na ito, at bakit ka nandito. Amen? At kailangan makuha mo yon. Sabi nga ng isang pastor na kilala, si Dr. Miles Monroe, pumanaw na po siya, matagal na. Sabi nga niya, alam mo ba ang pinaka masakit or pangit na trahedya na pwedeng mangyari sa tao? Ay yung nabubuhay siya nang hindi alam ang layunin niya. Isipin mo yon. Hindi po yung kamatayan ng pinakapangit na trahedya. Minsan naiiyak tayo na matay. Yes, nandoon. Pero alam mo po yun, hindi po yun yung pinaka very tragic na pwedeng mangyari sa'yo. Dahil ang tragedy daw, pinaka-tragic na pwedeng mangyari is yung nabubuhay ka. Nabubuhay kang parang patay. Patay ang layunin. Hindi mo alam kung bakit ka nabubuhay. Hindi mo ginagawa yung layunin ng Diyos kung bakit ka ginawa. At yun ang gusto kong malaman natin at yun ang gusto kong makuha natin. Kasi kapag nalaman mo yung kapatid, hindi ka mag-aaksaya ng panahon at yung pagpapala na nararapat sa'yo ay mapapasa iyo at aalis ka dito sa mundong ito na sasabihin mo, Lord, thank you dahil natupad ko yung layunin na binigay mo sa buhay ko. Amen? Kaya seize the divine opportunity. So bago natin i-unlock yan, basahin natin sa Numbers 13. Yung Numbers 13, ito po yung kung saan inutusan ni Moises ang 12 spies para ispiyahin, mag-ispiya sa lugar. Tandaan ninyo po, bago itong storya na to, na ginamit ng Diyos si Moises para iligtas ang mga Israelita sa pagiging alipin nila. For 400 years po silang slaves. Isipin nyo yun 400 years. Tayo nga, ilang years tayo sinakop ng Espanyol? 300? Naku, nakalimutan na nila yung history na nila. 333 years. Okay? Tayong inalipin. Etong mga Israelites, 400 years. Malupit pa yung pag-aalipin. Talagang hinahampas po sila habang nagtatrabaho. Pero, hindi nila inakala na isang araw, sabihin nyo nga po isang araw, sila ay palalayain doon. Kasi for 400 years kang alipin, sanay ka na sa pagiging alipin. At hindi mo na may isip na may pag-asa pa kaya? Kasi almost 400 years, ang tagal nun. Mga kanino ninunuan mo ay naghirap, hanggang ngayon naghihirap. Pero dumating ang isang araw na ikaw ay palalayain. Ibig sabihin, dumating ang araw na kung saan magbabago ang buhay mo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, magbabago ang buhay mo. Amen? So kaya naman, sabi ni Yahweh kay Moises, palayain mo sa Ehipto kay Pharaoh. Dalhin mo sila doon sa lupang pangako. Okay? Dinala. Lumabas sila. Maraming miracle signs ang nangyari at napalabas sila. Lumabas sila sa Ehipto, kay Pharaoh, nakaalis sila. Pero for 40 years, silang paikot-ikot doon sa wilderness. Kasi gusto ng Diyos, iproseso sila. Bakit? Kasi hindi pwedeng tatanggapin mo yung pagpapala pero hindi handa ang puso mo. Tatanggapin mo yung pagpapala pero hindi handa yung mindset mo. Bakit? Kasi baka kapag may pagpapala ka, yumabang ka. Baka pag may pagpapala ka, kalimutan mo ang Diyos. Kapag may pagpapala ka, baka magmalaki ka. Kaya, kapag tayo ay pinadadaan ng Diyos sa proseso, inaayos niya yung puso natin. Kaya minsan merong paghihirap, may mga problema, kasi gusto ng Diyos, anak, meron akong pagpapala na maganda
at napakalaki para sa iyo. Pero kailangan handa ang puso mo. Kaya pinadadaan ka ng Diyos sa mga testing. Amen? Sabihin niyo nga po, testing. At kailangan maipasa niyo yon. Amen? At nung sila ay naglalakbay na, papasok na sila doon sa lupang pangako. At sabi ni Moises, Joshua, pumunta kayo, 12, sabi ng ni Yahweh, bawat tribo, kasi may 12 tribes, bawat tribo, kumuha ka ng tagi-isang. Tapos mag-i-espiya, tignan nila kung anong meron doon. Okay? Kung ano yung lupang pangako, kasi hindi nila alam. Pero ngayon, malapit na sila, nandoon na, tignan nyo kung ano yung meron doon. So basahin natin, Numbers 13. Sinabi ng Panginoon kay Moises, magpadala ka ng mga tao para mag-espiya sa Canaan. Yun yung lupang pangako, yung Kanaan. Ang lupain ibibigay ko sa inyong mga Israelita. Ang mga tao na iyong ipapadala ay ang mga pinuno ng bawat lahi ng Israel. Kaya sinunod ni Moises ang iniutos sa kanya ng Panginoon. Ipinadala niya sa Kanaan ang mga pinuno ng mga Israelita mula roon sa disyerto ng Paran. Ito ang mga lahi ng mga pangalan nila. Okay, yan yung mga lahi. Sila Ruben. Okay? Sa lahi, ito yung 12 tribes ng Israel. Yung tribo ni Ruben, Simeon, Judah, Issachar, Ephraim, Benjamin, Zebulun, Manasseh, Dan, Asher, Naphtali, and Gad. At yung mga pinuno na pinili sa bawat tribo na yun or bawat grupo, ito yon: si Shamua, Shaphat, si Caleb, si Igal, Hosea, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Sechur, Nabi, Guel. Okay? So sila yon. Verse 6. Sila ang mga tao na ipinadala ni Moises para mag-espiya sa Kanaan. Pinalitan ni Moises ng Yosue ang pangalan ni Hosea na anak ni Nun. Okay? Bago sila pinaalis ni Moises para mag-espiya sa Kanaan, sinabi ni Moises sa kanila, maglakad kayo, pahilaga at pumunta sa timog ng Kanaan at dumiretso sa kabundukan. Tignan ninyo kung ano ang itsura ng lupain at kung malakas ba o mahina ang mga tao roon at kung marami sila or kaunti lang. Tingnan ninyo kung anong klase ng lupain ang kanilang tinitirhan, kung mabuti o hindi. Tingnan nyo ang kanilang bayan, kung napapalibutan ng pader o hindi. Tingnan din ninyo kung masagana ang lupa o hindi, at kung may puno o wala. At pagsikapan ninyo makapagdala ng prutas sa inyong pagbalik, kasi panahon yun ng paghinog ng ubas. Kaya naglakad sila at tinanaw nila ang lupain mula sa ilan ng Zin hanggang sa Rehob, malapit sa Lebo Hamat. Nagumpisa sila sa Negeb hanggang sa nakarating sila sa Hebron, kung saan nakatira sina Ahiman, Sheshai at Talmai na mga angkan ni Anak. Okay? Itinayo ng Hebron 7 taon bago itinayo ang Zoan sa Ehipto. Pagdating nila sa lambak ng Eskol, pumutol sila ng isang kumpol ng ubas. Masyadong mabigat ito kaya itinali nila sa isang tukod at magkatulong na binuhat ng 2 tao. Nagdala rin sila ng mga prutas ng pomegranata at igos. Verse 24. Tinawag ang lugar na iyon na lambak ng Eskol dahil kumpol ng ubas na pinutol ng mga Israelita. Pagkatapos ng 40 araw ng pag-espiya sa lupain, bumalik sila. Bumalik sila kina Moises, Aaron at buong mamamayan ng Israel sa Kadesh, doon sa disyerto ng Paran. Sinabi nila sa buong kapulungan ang kanilang nakita. Ipinakita nila ang kanilang dalang mga prutas. Sinabi nila kay Moises, pumunta kami sa lugar ng pinapupuntahan mo sa amin. Maganda at masagana lupain yon. Sa katunayan, ito ang mga prutas. Pero makapangyarihan ang mga taong nakatira roon at malaki ang kanilang mga lungsod at napapalibutan ng mga pader. Nakita pa namin ang mga angkan ni Anak. Pinakalma ni Caleb ang mga tao sa harapan ni Moises at sinabi niya, lalakad tayo at sasakupin natin ang lupain dahil nasisiguro kong maaagaw natin ito. Pero sinabi ng mga tao na sumama kay Caleb para mag-espiya, hindi natin makakaya ang pagsalakay sa kanila dahil mas malakas sila sa atin.
At ipinalaganap nila ang mga Israelita ang masamang balita tungkol sa lupain na kanilang tiningnan. Ito ang kanilang sinabi, hindi maganda ang lupain nakita namin doon at hindi lang iyan, malalaki ang mga taong nakita namin doon, sobrang tangkad. May nakita pa kaming higante na mga angkan ni Anak. Parang mga tipaklong lang ang tingin namin sa aming sarili kung ikukumpara sa kanila at ganyan din ang kanilang tingin sa amin. Naintindihan po ba yung istorya? Tagalog na, binasa ko na sa Tagalog. Sabihin, pinapunta sila. Sabi ni Moises, pumunta kayo doon sa lugar. Pumunta nga sila, nag-espiya yung 12. Pero sabi nila, maganda. Maganda. Tapos sabi nila, ito pa nga yung prutas. Kaya lang, sabi ng karamihan na pinapunta doon, hindi natin kaya, hindi maganda yung lupain na yon. Kahit alam nilang masagana, kahit alam nilang maganda, pinamalita nila na hindi maganda, pangit. Dahil meron pang mga higante doon, may mga malalaking tao. Angkan ni Anak, alam niyo po si Anak or yung mga Anakim, ito po yung tribo na kinabilangan ni Goliath. Mga malalaking tao po. Okay? Ibig sabihin, ito yung mga, kasi yung mga lahi kung saan ay, yung mga anghel at yung tao ay nagkaroon po ng nagkaroon sila ng relasyon. At ito ay nagkaroon ng mga higanteng tao. Kaya yun po, yung lahi po ni Anak. Okay, naintindihan po ba? Kaya pinamalita nila, pangit yung lupa, ang pangako na sinasabi ng Lord. Hindi maganda. Okay? Alam niyo po ba na sa kultura din po natin mga Pilipino, minsan tayo po ay ganon. Sino dito may mga pangarap sa buhay? Okay, yung iba, wala. Lahat tayo may pangarap tayo sa buhay, di ba? Lahat tayo, meron tayong pangarap sa buhay. Kaya lang minsan yung pangarap, pag tinitignan natin, parang nag-iiba. Di ba? Parang lalong humihirap yung buhay. Akala natin napakadali lang. Okay? Pero alam niyo po, meron po akong ituturo sa inyo ngayon na napaka-importante na sana wag niyo pong makalimutan. Okay? Napaka-importante po. Magtuturo po ako ngayon, teaching, and at the same time, magpipreach din po ako. Mag-i-encourage po ako sa inyo. Tuturo ko po. Pero ngayon, magtuturo lang muna ako saglit. Gusto ko maliwanag po sa inyo to. Ang ating buhay po ay napapaloob po sa oras. At meron pong dalawang klaseng oras. There are two different New Testament Greek words for time. Number one is chronos. Sabihin niyo po chronos. And kairos. Okay, ano po yung pinagkaiba nun? Time. Chronos refers to the general process of time or chronological time. Meaning, yung watches natin or yung kalendaryo. Ibig sabihin, yung chronos na time, ito yung alam natin. Ito yung oras, minuto, segundo, mga buwan, mga araw, mga taon, at maging mga season, tag-ulan, tag-init, di ba? Magsasaka yung tagtuyot or minsan may anihan, at saka yung pagpupunla, panahon. Yun po ang tinatawag na chronos. Naintindihan po ba? At ang buhay po natin, tayo po ay napapaloob sa chronos. Kaya nga lahat binigyan ng ilang oras sa isang araw. Unless ikaw, 25 sa'yo, may pasobra. Okay, lahat tayo pare-pareho ng oras. Tama po ba? 24. Pero iba-iba ang buhay natin. Pero isa lang yung oras natin. Isa lang yung mundo na kinatitirikan natin. Tayo po ay nasa loob ng oras na yon, chronos. Ano naman yung kairos? Sabihin nyo nga po ulit, kairos. It refers to the right time, the opportune or strategic time, or the now time. The set time, an appointed time, the proper time,
a divine appointment. Yun po ang ibig sabihin ng kairos. Sa madalit salita, ano po ba yung pinakamalapit na word sa Tagalog? Pagkakataon. Yun po. Kaya lang, hindi ito yung pagkakataon na alam, pagkakataon, kundi ito yung pagkakataon na galing sa Diyos. The right time. Kaya nga, merong sinasabi kapag nagrereklamo ang mga Pilipino, sabi nila sa pangarap nila, mayaman sana ako, hindi sana ako maghihirap kung may pagkakataon lang ako magtrabaho sa magandang kumpanya. Kung may pagkakataon lang akong makapag-aral, makapagtapos. Kung binigyan lang ako ng pagkakataon ng boss ko. Kung binigyan lang ako ng pagkakataon ng leader ko. Kung binigyan lang ako ng pagkakataon ng taong ito. Kung binigyan lang ako ng pagkakataon ng Diyos na bigyan ng pamilya na mayaman. Sounds familiar po ba? May mga ganito po ba tayo? Minsan gusto nating umano ang ating negosyo. Kung may pagkakataon lang ako, kung meron lang akong puhunan, pwede akong magnegosyo. Kung may pagkakataon lang ako, kung may pagkakataon lang ako. Yan ang bukang bibig ng mga taong nangangarap. Kung may pagkakataon, inaantay nila yung kairos time. Pero hindi nila alam na ang kairos time, lalo-lalo na sa mga anak ng Diyos, the kairos time is the now time. Sabihin nyo nga po, now time. Ngayon. Karamihan sa atin, inaantay natin yung pagkakataon bago tayo kumilos, na hindi natin alam na ang pagkakataon ay yung ngayon na mismo. Minsan kasi ang alam natin, handa mo yung sarili mo kasi yung pagkakataon, darating yan. Di ba yan po ang turo sa atin? Darating yan. Pero hindi mo nakikita na ang pagkakataon, ginagawa yan ngayon pa lang kung alam mo lang. Ang oportunidad ay darating ngayon na mismo. Hindi yung mag-aantay ka. Kasi kapag nag-aantay ka, karaniwan ang nangyayari kapag nag-aantay ka, naiinip ka. At pag naiinip ka, kung ano na ang ginagawa mo. Hanggang sa nakakalimutan mo na yung pagkakataon na yun, hanggang sa nakalimutan mo na yung pangarap, hanggang sa nakalimutan mo na yung mga bagay na dapat mong ginagawa. Amen po ba? Kaya, let's unlock these two words. Napaka-importante from the title, seize divine opportunities. Pag sinabing seize, capture it, hulihin yan. Ibig sabihin, sa dictionary, to take possession of by force. Kukunin mo ng may puwersa. Take initiative eagerly and decisively. Sabihin nyo nga po, eagerly and decisively. Ibig sabihin, talagang may puso or merong emosyon na nandoon ka, eager ka. At decisively, nagdidesisyon ka, hindi yung, kakain kaya ako? Wag na lang, walang ulam eh. Di ba? Pupunta kaya ako sa church? Wag na lang. Ibig sabihin, kailangan mong magdesisyon. Ibig sabihin, pag sis, magdidesisyon ka. Sabihin mo, magdesisyon ka. Sabihin mo sa katabi mo, oy, magdesisyon ka. Parang hindi kayo na gano'n. Sabihin, kalabitin mo nga ulit yung katabi mo. Sabihin mo, oy, sis, magdesisyon ka. Okay? To take something quickly and keep or hold it. Ibig sabihin, kunin mo ng mabilisan, ng madalian. Huwag ka nang magpatumpit-tumpit pa. Huwag ka nang papatay-patay pa. Kapag may kailangan gawin, gawin mo na. Amen? Sabihin nyo nga po, quickly. Kaya yung mga quickly, ito yung mga hindi nalilate. Kasi nga, quickly, kailangan maparating. Di ba nga sa trabaho, ayaw natin malate kasi ayaw natin makaltasan. Tama po ba? Nagmamadali ko ngayon na. Sabi nga, jeep, ang tagal naman ng jeep. Uy, nagpagasolina pa yung jeep. Di ba? Ay, magdadrive ka. Uy, ano ba yan? Empty pa yung gasolina. Wala na yung gasolina. Di ba? Kaya kailangan lagi kang handa. Kasi dapat pag magdidesisyon ka, kapag yung pagkakataon na gusto mong kunin, kailangan mabilisan.
Hindi ka na dapat nagpatumpit-tumpit pa. Okay? Alright. And then, second one, divine opportunities. Sabihin nyo nga po, divine opportunities. Yung opportunity, alam natin yan. Pero yung divine, ito. Of course, patungkol yan kay Lord. Kaya nga divine eh. Divine opportunities are circumstances that are favorable for a purpose, that are favorable for a godly purpose to accomplish. A good chance to advance yourself and a good moment to accomplish God-given tasks. Ibig sabihin, ang divine opportunity pala po ay isang sitwasyon kung saan pumapabor sa'yo. Ito na yun, pabor sa akin ang pagkakataon, pabor sa akin ang lahat. Kaya magagawa ko yung dapat kong gawin. Amen po ba? Nakuha po ba? Ibig sabihin ng divine opportunity, ibig sabihin yung circumstances, yung sitwasyon na akin to, araw ko to, ito yung para sa akin na binigay ng Diyos para magawa ko yung pinagagawa sa akin ng Diyos. So ano ibig sabihin ng seize the divine opportunities? Ibig sabihin to take possession, na mag-decide ka at agad-agad para magawa mo yung mga bagay na pinagagawa sa'yo dahil nandun ang pabor ng Diyos sa buhay mo. So yun, Kronos and Kairos. Kaya yung Kronos na yan, kailangan gawin mo yung dapat mong ginagawa tuwing umaga, at yung ginagawa mo tuwing gabi, at yung ginagawa mo dapat tuwing Lunes hanggang Sabado at ng Linggo, ginagawa mo dapat. At sa bawat buwan, dapat ginagawa mo rin kung ano yung dapat. Lalo na ngayon, bare months. Diba? Yung mga tao ngayon, nag-iipon na para may pangregalo, para may panghanda. Tama po ba? Kasi merong panahon, merong kalendaryo, merong oras kang sinusunod. Kaya hindi mo dapat inaaksaya yung oras na yon. Kapag ito ay panahon ng pag-iipon, mag-ipon ka. Kung panahon na ito yung pagtatrabaho, oras ng pagtatrabaho, magtrabaho ka. Because that is an opportunity. Hindi yung mag-aantay ako ng bonus. Kapag nag-aantay ka ng bonus, hindi ka nagtatrabaho. Opportunity mo para magtrabaho, para makita nila na nagtatrabaho ka, para magka-bonus ka. Tama po ba? Wala pong boss na bigla-bigla na lang magbibigay ng bonus na, empleyado ba kita, nagtatrabaho ka ba dito? Walang ganun po. Tama po ba? Kaya dapat bawat minuto, bawat oras, bawat panahon, alam mo yung dapat na ginagawa mo. Katulad ng mga magsasaka, January, February, March, alam nila kung anong prutas, anong gulay ang itatanim. May mga prutas, may mga gulay na para sa buwan na to. At sa darating na mga susunod na buwan, yun yung anihan na, naghahanda din sila. Ganun po ang buhay sa Kronos. Pero ang Kairos time, they will always, ito yung pagkakataon. Hindi nila inaaksaya kasi bawat araw ay pagkakataon sa kanila na bigay ng Diyos. Okay? Kaya ang mga tao, ang mga anak ng Diyos, hindi dapat nagrereklamo. Laging nagpapasalamat kasi ang bawat araw ay pagkakataon. Amen po ba? And here are some of the things na pumipigil sa atin. Take note of this. Unblock these obstacles. Ito yung nagpapahinto sa atin. Okay? Unblock. Ibig sabihin, tanggalin mo yung humaharang na obstacle sa'yo. Number 1, fear of failure. Worrying about making mistakes that leads to inaction. Takot kang magkamali. Marami po, ako po, ang ugali ko po, ako po ay sa yung personality ko po, medyo ako yung organized ako. Bago magdesisyon, tinitignan ko muna yan mula umpisa hanggang sa pinakadulo ng resulta at ano yung kailangan. At minsan po, kapag nakikita ko yon, nakikita ko rin yung mga problema. Noon po, ganun po ako, mag-isip. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Kaya lang, pag nag-iisip ako ng ganun, napapangunahan na ako ng takot na ayaw ko nang gawin. Bakit? Nag-overthink ka na. Sumobra ka na sa kakaisip. Paano kapag hindi nangyari? Paano kung hindi nag-workout? Kaya minsan, sa kakaisip mo ng mga bagay, nagpaplano ka, yung takot lumalaki ng lumalaki. At ang nangyayari, habang lumalaki yung takot,
hindi ka na kikilos, hindi ka nagagalaw. Yan ang problema ng minsan na meron tayo. Fear of failure. Baka magkamali. I-share ko po sa inyo na nagsisimula ang church. Parang ganito din, nasa bahay lang. Pero third floor yon, maliit kasi pandemic that time. Ang tithes and offering lang, collection ng church yun, nasa 3,000 lang, ganun lang. Malaki na siguro yung 5,000 pero minsanan lang yun. 3,000. Tapos natapos na yung pandemic, sabi ng Lord, go out, look for the place. Nung nakuha namin yung place, 15,000. Isipin mo from 3,000 to 15,000. Tapos yung nakuha pa naming place is wala pang kuryente. Tinanggal yung electrical nung dating nagre-renta, tinanggal yung, sabi ko, dami pang paggagawa. Pero kahit pa paano gumanda na kasi dati na namin tinitignan. Sabi ko, ay Lord, from 30,000, binigyan kami ng pabor ng Lord, naging 20,000 something, 25. Tapos Lord, ang dami pang kailangan, papa-aircon pa kami, tapos ang dami pa rin namin kailangan para bibili ng mga gamit or kung ano pa. From 3,000 going there. Tapos may monthly kaming 20,000, 25,000, actually 30,000 nga kasamang utilities. Tapos magpapagawa pa ng ng mga electrical na inabot ng 20 mil or almost 50,000 mahigit or less than 100,000. Pero alam nyo po, sa loob lamang po ng isang taon, the church was able to accomplish it nang walang utang. Amen? Napakabuti ng Lord. Pwede kaming matakot. Pastor, baka mabaon tayo sa utang. Ang prayer ko lang, Lord, wag mo akong ipahiya doon sa may-ari. Wag mo kaming ipahiya, Lord. Kasi yung dating nagre-renta doon na church, ilang buwan silang na-late. Tapos parang, nung bago ko kinuha yung church, sabi ko, parang naging masama yung testimony ng Kristiyano. Kaya sabi ko, Lord, sana makita ng tao na ito na iba ang mga totoong Kristiyano. Sabi ko, Lord, na hindi kami mababaon sa utang at hindi siya magagalit dahil yung dating tumira, late na nga ng ilang buwan, mga 3 buwan na ata hindi nagbabayad, pinagbabaklas pa lahat ng mga Kaya sabi nung may-ari, grabe yung ginawa sa akin, Pastor. Sabi ko, grabe nga. Pero sabi ko, kaya ang pangako ko sa Lord, Lord, bago namin kunin yung lugar na yon, siguraduhin naming makakabayad kami sa Kanya on a monthly basis at wala kaming utang. Believe it or not, for 3 years na tumagal po ang church. Tanungin niyo po yung finance po namin. Never na late ang church. Laging may pambayad. May milyonaryo ba sa amin? Wala. Magkakaroon pa lang. Amen? Wala naman, lahat naman kami. Noong that time po noon, ako po ay nag-resign pa sa trabaho. Sa corporate, dun sa Taguig, sa BGC. Iniwan ko po yun, yung ganda ng trabaho ko po. Para sa gawain ng Panginoon. At kung kailan ko iniwan, saka namin nakayanan magbayad ng ganong kalaki. Sabi ko, Lord, ikaw lang ang makakagawa nito. Hindi namin kaya. Magkano lang ang pera namin, magkano lang ang kaya namin, Panginoon, pero ikaw ang gumagawa ng paraan. Kaya kapatid, sa bawat pagpapala, milagro, mabubuti at magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa iyo, huwag mong kalimutan. Kapag may bagong pinapagawa ang Lord sa iyo, katulad nito, titingin, kakaya ba natin, Pastor, magpapagawa tayo, bubong? Pinatawag ko yung tatay ko, pati yung kung sabi ko, magkano nga aabutin, sabi ko, kaya yan. Sabi ko, hindi kami matatakot. Bakit? Pinatunayan ng Diyos natin Amen? Kaya kapatid, ano man yung pangarap na nilagay sa'yo ng Lord, maaring napakalaki yan, hindi mo mapaniwalaan. Kapatid, huwag kang matakot. Dahil ang naglalagay ng pangarap at mabubuting layunin sa buhay mo, ang Diyos, siya rin ang tatapos niyan. Siya rin ang mag-accomplish niyan. Amen? Kaya dapat hindi ka natatakot. Amen? Kasi baka hindi ka na kumilos. Number 2, negative mindset. Ito ang minsan tayo. Okay? Meron tayo negative mindset. Ano yun? A pattern thinking negatively about yourself and your surroundings. Napaka-negatibo mo. Lahat ng bagay may reklamo ka.
Meron nga akong katrabaho noon. Sa araw-araw na lang nang ginawa ng Diyos. Sa tuwi kaming nag-uusap. Pero lagi ko siyang kinakausap. Lagi ko siyang sinasamahan. Alam niyo po kung bakit? Kasi gusto kong mabago yung kanyang pag-iisip eh. Kasi alam niyo po, sa bawat break namin, lunch namin, pag-uwian, sabay pa kami, walang ginawa buong araw kundi magreklamo. Reklamo kay ganito, reklamo sa boss niya, reklamo sa manager, reklamo sa kumpanya, reklamo sa sistema, reklamo doon sa bahay, reklamo doon sa asawa, reklamo doon sa anak. Sabi ko, Diyos ko po, Lord, kung meron lang corona para sa reklamo, ibibigay ko na tong award sa kanya. Ako po, pati ako nahawa. Sabi ko, ang bigat, Lord. Sabi ko, tulungan mo ako, Lord, na mag-minister, mag-encourage to. Minsan nagiging ganun din po tayo. Nagiging negatibo tayo. Na kung bawat yung mga nakikita natin, negatibo agad. Imbes na positibo. Kailangan baguhin natin yung pag-iisip natin. Kasi kapag hindi mo nabago yan, kung paano ka mag-isip ng positibo, kapatid, kawawa yung mga tao na sa paligid mo. Aawayin mo pati asawa mo, pati mga anak mo aawayin mo. Kulang na lang pati aso aawayin mo. Sa pagiging negatibo mo. Lahat na lang ng bagay sa'yo, talagang negatibo. Hindi mo mararating yung lupang pangako, yung pangarap ng Diyos kung negatibo ka mag-isip. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo ngayon, kalabitin mo, be positive. Okay, pangatlong i-unblock natin. Making excuses. Napakadali nito, yung excuse. Justifying your mistakes and blaming it to others. Di ba? Gina-justify pa natin yung pagkakamali natin. Kasi naman kaya naman ako ganito, kaya naman ako kasi ganyan ka. Madali tayong magsisi. Manisi. Madali tayong magturo at manisi. Kaya ako ganito kasi ganyan ka magsalita Kasi kung kaya naman ako ganito, kaya ako mahirap kasi mahirap yung mga magulang ko Sinisisi natin ang ibang tao, pero hindi natin masisi yung sarili natin. We need to take responsibility sa lahat ng ginagawa natin. Kaya kailangan, kapatid, lalong-lalo na kung ikaw ay adult na, mag-mature ka na. Ang tawag nga namin, biruan namin ng barkada namin dyan, grow up. Sabi ko, Brad, grow up. Hindi na tayo mga bata. Mag-mature ka na. Amen? Sabi mo sa katabi mo, grow up. Yan, dahan-dahan. Hindi yung grow up na physically kasi kung ganyan na, yan na yung height niya, yan na yun, okay? Ang sinasabi ko dito yung ugali natin. Amen? Huwag tayong manisi ng iba. Kailangan we take responsibility of our actions. Huwag mo nang i-justify yung pagkakamali mo. Huwag ka nang magturo ng iba. Kasi hindi ka makakarating doon sa paroroonan mo dahil nakaturo yung kamay mo sa mga ibang tao at focus ka sa mga excuses mo. Okay? Next thing, procrastination. Kung sa Tagalog, anong kultura natin tawag dito? Letter M? Manyana habit. Mamaya na. Delaying or avoiding important tasks. May pinagagawa sa'yo si Lord, pero pinatatagal mo. Matagal ka na sana nandoon sa lugar na yon, kaya lang, ang tagal mo, paikot-ikot ka doon sa ginagawa mong wala namang kabuluhan. Bakit? Kasi puro ka mamaya na. Naalala ko po nung ako po ay, bata pa po ako nasa church noon. At dumating ako sa point na nawala ako sa church. At lagi ko sabi, saka na ang church. Saka na ako babalik kapag maayos na. Tanong kailan? Kaya kapatid, kung may pagkakataon na dapat ginagawa mo yung tama, wag mo nang aksayahin. Dahil ako mismo, inaksaya ko yung buhay ko. Nakita ko, napakapangit, walang mangyayari. Kasama ko yung mga kaibigan ko na walang ginawa, kundi magkwentuhan kami ng walang kapararakan, na walang kasensens. Paulit-ulit yung aming kwento, tawanan dito, tawanan doon, tinatawanan si ganito. Kung sino-sino yung karelasyon, at kung ano-ano yung pinagbibili, pinag-aaksaya yung pera sa pag-inom, sa pag-yosi. Nakita ko ang buhay ko, pabagsak. Pawasak ang buhay.
Kaya kung meron kang dapat gawin, gawin mo na. Kaya binigyan ako ng pagkakataon ng Diyos, ganun din binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na gawin ang tama ngayon. Gawin mo na. Huwag mo nang isawalang bahala. Panahon para manalangin, panahon para magbasa ng Bible. Alamin mo kung sino ang Diyos at itry mo, sikapin mo na gawin mo yung salita ng Diyos para maranasan mo yung kapangyarihan ng Diyos. Amen? Amen po ba? Kaya wag nating sabihing mamaya na. Sabihin mo, ngayon na. Sabihin mo sa katabi mo, hoy, ngayon na. Ito, ungrateful. Ito ang sisira sa atin. Complaining, bitterness, jealousy, and discontentment. Hindi ka marunong magpasalamat. Yan ang mga bagay na sisira sa'yo. Pag hindi ka marunong magpasalamat, hindi mo makikita yung mga magagandang bagay na ginawa sa'yo ng Diyos. Puro ka reklamo, puro ka excuses. Isipin mo yon, gigising ka sa araw na ito, tapos ang unang bibig mo, puro reklamo. Hindi ka man lang nagpasalamat sa Diyos na butik, pa nga ay humihinga ka pa. Samantalang yung iba, pagkagising nila may tubo, nasa ospital, may iniindang sakit. Pero ikaw na malakas, kumpleto ang pangangatawan, nakakapag-isip, magpasalamat ka sa Diyos. Do not be ungrateful. Kailangan sa lahat ng bagay marunong kang magpasalamat. Lalong-lalo na sa mga taong nasa paligid mo, magpasalamat ka. Magpasalamat ka na may tatay ka, magpasalamat ka na may nanay ka, magpasalamat ka kahit hindi buo yung pamilya mo pero may nanay ka pa rin. Yung iba may tatay pero walang nanay. Yung iba walang tatay pero may nanay. Yung iba wala talaga. Do not be ungrateful. Amen? At lalong-lalo na kung may narating ka. Amen? Kung merong mga bagay na ikaw ay inangat ng Diyos, lalong-lalo na huwag kang magdadamot, lalong-lalo na sa mga magulang, lalo na pag-usapin ganyan sa social media ngayon, hanggang ngayon hindi pa matapos-tapos yan. Di ba na nagiging ungrateful ang isang anak dahil sa magulang? Kahit minsan may mga mali ang magulang, pero hindi yon ang lisensya para gawin mo silang para i-disown mo. Di ba? Ibinigay sa iyo ng Diyos ang magulang na yan. Hindi perpekto. Pero inangat ang buhay mo. Ikaw na yung pinagpala. Ikaw pa ang may ganang mag-disown. Parang sinasabi mo sa Diyos, Lord, nagkamali ka ng binigay ng magulang sa akin. Napakasalbahe nila. Pwede ba yun? Maaring mali sila. Pero wala kang karapatan para i-disown sila. Amen? Because you are being ungrateful kapag ganun. Do not do that, church. Do not do that to your parents. And parents, do not do that to your children. And do not do that to others na nagmamalasakit sa'yo, na nagpapahalaga sa'yo. May pastor na nagpapahalaga sa'yo. Minsan nagtuturo si pastor, minsan masakit para sa'yo. Parang dinidisiplina ka. Pero ito, huwag kang maging ungrateful. Magpasalamat ka. Sabi ko nga, isang araw sa isang leader ko, nagpapasalamat ako kung meron pa ako nare-receive na feedback. Minsan kasi yung feedback, ayaw natin yung criticism, ayaw natin yan, lalo na pag negative. Kapatid, magtaka ka kapag wala nang nagsasabi sa'yo ng kamalian mo, wala nang nagkikriticize sa'yo. Bakit? Wala nang pakialam ang tao sa'yo kapag ganyan na. Kailangan marunong ka tumanggap ng negative feedback, marunong ka tumanggap ng mga negative criticisms na sinasabi ng ibang tao sa'yo. Maaring may nakikita silang mali na dapat itama ko, hindi yung magmamalaki ka. Makita mo ang tao na bigay ito ng Lord para umayos ako, para mas mature pa ako. Amen? Kaya may feedback, may criticisms because it comes from the place of care and concern and love. Mahal ka ng tao eh. Hindi ka niya kinikriticize para sirain yung pagkatao mo.
makikita mo naman yun kung gusto ko talaga sirain Pero kung may feedback na nakikita niya, kasi gusto kanyang iangat, gusto niyang ayusin mo pa, may igaganda ka pa, may ibubuti ka pa. Amen? So lahat ng bagay na meron ka, mga tao, magulang, or kung ano man, do not be ungrateful. Always be thankful to God. Last thing, lack of clarity. Minsan nabubuhay ka lang ng walang goal. Sabi nga ni Pablo, para kang nanununtok sa hangin. Wala ka man lang goal. Kapatid, dapat may goal ka, may vision ka, may nakikita ka. Kaya nga laging tanong sa interview what do you see yourself 5 years from now? Di ba? Ano bang nakikita mo 5 years from now sa sarili mo? 10 years from now, ano nakikita mo? Kailangan may goal. Kailangan may natutupad, may inaabot ka. At ito ang isa sa malala, comparing yourself to others, focusing on other successes that lead to discouragement and distraction. Kinukumpara mo yung sarili mo sa iba na success. Buti pa siya successful, buti pa yung kabatch ko, kaedad ko lang yan, ay ganyan siya, ay mas bata siya, ay mas ano siya. Kino-compare mo yung sarili mo. Pag kino-compare mo, naiinggit ka tuloy. Kaya ngayon, ang nangyayari, imbis na ma-encourage ka, nadi-discourage ka. Ayaw mo na. Sila na lang. Total, parang sila lang naman yung pinagpala. Hindi, kapatid. May kanya-kanya tayong karera ng buhay. Amen? Pero dapat, hindi mo i-compare yung sarili mo sa iba. Amen? Huwag mo i-compare. Buti pa siya ganito. Buti pa siya mapera, ako hindi, mahirap lang. Hindi, kapatid. Alam ng Diyos. Yung kakayanan mo, binibigay lang ng Diyos kung ano yung kaya mo. Pag-igihan mo lang dyan. Maging tapat ka lang dyan. Amen? Huwag kang tumingin ng tumingin sa iba. Tingin ka ng tingin sa pagpapala ng iba pero hindi mo nakikita yung sarili mong pagpapala. Namimiss mo tuloy yung ibinigay na pagpapala sa'yo na napakaganda. Amen? Naiinggit ka sa kapitbahay, buti pa siya may bagong sasakyan buti pa siya, ang ganda ng bahay niya, nakapagpagawa Kakainggit ka, buti pa siya, may bagong asawa, nadagdagan yung asawa niya. Naiinggit ka sa ganon, kapatid? Buti nga, ikaw walang ganon At least may peace ka, di ba? May kapayapaan ka sa isipan mo. Hindi lahat kinaiinggitan. Hindi lahat i-compare mo. Amen po ba? Amen? Alam mo kung ano mas magandang i-compare? I-compare mo ang sarili mo sa salita ng Diyos. Isalamin mo, di ba? Salamin mo yung salita ng Diyos. Kung malapit ka, doon mo i-compare. Nagagawa ko ba to? Malayo pa ba ako? Amen? Kesa sa ibang tao. Okay? You are comparing to an imperfect person. Compare to the perfect Word of God. Amen? At ito lang yung mga major na kailangan tanggalin natin. Okay? And the last one is hanging with the wrong crowd. Sumasama ka sa mga maling tao. Spending your time with wrong people who have negative influences and undesirable behaviors that leads you to trouble. Kapatid, tignan mo yung mga taong sinasamahan mo. Okay? Ibig sabihin, yung kung saan may impluwensya sila sa'yo, kung saan ay marami kang oras sa kanila. Kasi kung mali yung mga taong sinasamahan mo, mga reklamador, believe me, magiging katulad ka rin nila. Kung ang sinasamahan mo mga tao ay hindi marunong magpasalamat, magiging ganun ka rin. Kung ang mga sinasamahan mong tao ay mga walang pangarap at tumatambay lang at walang ginawa kundi uminom, walang ginawa kundi gumawa ng mga hindi tamang bagay, magiging ganun ka din, kapatid. Kaya huwag kang sumama sa mga ganun tao. Ang gagawin mo lang sa mga taong yun, dalhin sila sa Panginoong Hesus. Pero hindi mo sila sasamahan. Ingatan mo kung sino yung mga nag-iimpluwensya sa'yo dahil sila ang may malaking ambag sa buhay mo. Dahil pwede nilang impluwensyahan ang isip mo, pwedeng impluwensyahan ang puso mo. Choose the wise people. Piliin mo yung mga tamang tao. Kaya kung gusto mong sumama ka sa
matatalinong tao, marurunong na tao. Hindi yung mga cum laude. Ibig sabihin, marurunong sa buhay. Marunong sa negosyo, marunong sa trabaho, may wisdom pagdating sa pamilya, pagdating sa anak, patakbuhin ng maayos ang buhay. Sumama ka sa marurunong na tao. Amen? Kaya sabi ko nga sa mga young people, sumama kayo lagi sa akin. Ayo, para may matutunan kayo. Amen? Kailangan sumama kayo sa mga tamang tao. Amen? Amen. So ano yung mga dapat? Ito yung mga susi. Okay, this is the last one. Give me 5 minutes to finish this. Sabihin nyo nga po, susi. Ito yung mga susi for your divine opportunity. Number 1, basahin po natin. 1, 2, 3. Do your part. Gawin mo yung parte mo, kapatid. Accept your responsibility. Kung ikaw ay tatay, magpakatatay ka. Kung ikaw ay nanay, magpakananay ka. Kung ikaw ay anak, maghugas ka ng pinggan. Okay? Maglaba ka, maglinis ka ng bahay, tumulong ka, sumunod ka sa magulang mo. Amen ba, mga anak? Ecclesiastes 3:9-13. What profit has the worker from that in which he labors? I have seen the God-given task with which the sons of men are to be occupied. He has made everything beautiful in its time. Also, He has put eternity in their hearts, except that no one can find out the work that God does from the beginning to end. I know that nothing is better for them than to rejoice and to do good in their lives. And also for every man should eat and drink and enjoy the good of all his labor. It is the gift of God. Ibig sabihin, kapag yung worker, di ba kailangan yung pinagtatrabahoan niya ay aanihin niya? Tama po ba? Bakit? Kasi yun yung responsibilidad niya. Kung ano yung gagawin niya, aanihin niya. Kaya naman, sabi ng Lord, sabi ni nung sulat nito si Solomon, na nakita niya na ang mga anak ng Diyos ay ginagawa yung mga pinagagawa sa Kanya. I have seen the God-given task which sons of men are to be occupied. Kaya nga occupation, trabaho. Kailangan ginagawa mo yung pinagagawa sa'yo ng Lord. Amen? Amen po ba? Do your part. Manalangin ka. Aralin mo yung salita ng Diyos. Gawin mo yung responsibilidad mo sa pamilya mo. Gawin mo yung responsibilidad mo sa ministry mo. Gawin mo yung responsibilidad na binigay sa'yo. Alagaan mo yung ganitong tao. Alagaan mo yung ganito na ibinigay sa'yo. Do your part. Accept your responsibility. Kasi kanina yung mga tao na binasa natin, ayaw nila ng responsibilidad. Hindi, malalaki silang tao. Hindi na. Ayaw nilang lumaban. Ayaw nilang sakupin. Pero iba si Caleb, sabi niya, pinatahimik niya. Tumahimik kayo. Kaya natin, sasakupin natin. Pero sabi nung 11, ay, hindi natin kaya. Sabi nung 10 pala, ay, hindi natin kaya. Because they are afraid. Ayaw nila nang gawain. Tinatamad. Kaya do your part. Ito yung pinakasusi. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, do your part. Number 2, be very flexible. Kailangan maging flexible ka. Kasi ang oras, may panahon, paiba-iba yan. Ang Diyos, nag-ano ng iba-iba. Amen? Kasi nga, Isaiah 55 verse 8-9, For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways are higher than your ways, and my thoughts are higher than your thoughts. Iba mag-isip ang Diyos kesa sa pag-iisip natin. Iba ang kanyang pamamaraan sa pamamaraan natin. Kaya maging flexible ka, kapatid. Unexpected events will also require flexibility. Iba na yung panahon. Panahon ng pandemic, kailangan mag-adjust ka. Amen? Ngayon, natapos na yung pandemic, mag-adjust ka. Panahon na ngayon ng tag-ulan, mag-adjust ka. Ayusin mo yung bubong mo. Maging flexible ka. Hindi ka marunong mga arpentero, mag-aral ka. Manood ka. Amen? Ayusin mo kung ano yung dapat ayusin. Maraming mga unexpected events na mangyayari sa buhay mo. Dapat maging flexible ka na hindi mo mamimiss yung pinapagawa sa'yo ng Lord. Amen? Number 3, remember the basics. Go to your basics. Intensify your devotion and meditate on His Word. Ito yung pinaka-basic. Manalangin ka. At aralin mo, i-meditate mo ang Word of God. Joshua 1:8, keep this book of law, the Word of God,
always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then, ano yung promise? You will be prosperous and successful. Gusto mong sumagana? Gusto mong maging successful, kapatid? Meditate the Word of God. You pray. Ang Diyos ang nagbigay ng pangarap ng magagandang layunin. Kausapin mo ang Diyos. Siya yung lumikha sa iyo Siya yung nagbigay din ng layunin sa iyo. Kaya kausapin mo, Lord, ano bang gagawin ko, paano? Palalakasin ka niya sa pananalangin. Tapos aralin mo yung salita ng Diyos para magkaroon ka ng wisdom kung paano patakbuhin ang pamilya, paano patakbuhin yung mga responsibility mo sa church, sa ministry mo, sa pamilya mo, and sa trabaho mo, sa negosyo mo. Lahat nandito yung mga godly principle, godly wisdom. Amen? That's your basic. Amen? Next one, live in complete obedience. Sumunod ka, kapatid. Submit to God and to His instructions. Ang instruction po ay hindi kini-question. Talaga ba, Lord? Magbibigay ako, Lord? Talaga, Lord? Magsisimba ako? Talaga, Lord? Magtiwala lang ako? Gagaling na? Kung ano yung inutos, gawin mo lang. Matuto tayong sumunod. Amen? Sabi nga nila, obey first before you complain. Sumunod ka muna, kapatid. Okay? Deuteronomy 5:32-33. You shall be careful therefore to do as the Lord your God has commanded you. You shall not turn aside to the right hand or to the left. You shall walk in all the way that the Lord your God has commanded you, that you may live and that it may go well with you and that you may live long in the land that you shall possess. Huwag kang pupunta sa kanan kung hindi ka naman pinapapunta sa kanan. Huwag kang pupunta sa kaliwa kung hindi ka naman pinapapunta sa kaliwa. Sumunod ka lang, dire-diretso ka lang sa Lord. Hindi yung may narinig ka lang, mukhang maganda dun Okay? Nadidistract ka na. Tandaan mo ang kaaway. Isa sa kanyang kaparaanan ay linlangin ka. Okay? Dayain ka. Okay, sabihan ka ng mga magagandang bagay. Eyes on the promise. Next one. Eyes on the promise or eyes on the prize. Yung mata mo, tumingin ka lang doon sa pangako ng Diyos. Hindi kung saan-saan yung mata mo. Okay? Isaiah 43:18-19. Forget. Sabihin nyo nga po, forget the former things. Yung mga luma na. Huwag nyo nang balikan. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness, in streams, in the wasteland. Hindi mo ba nakikita? Huwag kang masyadong nakatingin doon sa dati mo ng problema, sa dati mong mga hinanakit, sa pangit mong buhay. Huwag ka nang tumingin doon. May pangako ako sa iyo. Ito lang ang tignan mo. Doon mo lang ituon yung mata mo. Doon mo lang ituon yung pananampalataya mo sa Diyos. May ginagawa akong bago. Sumisibol na ito. Hindi mo ba nakikita? Gumagawa ako ng mga imposible. Sabi ng Diyos, gumagawa siya ng daanan sa disyerto. Sa ilog. Amen? Streams in the wasteland. Nagkakaroon ng ilog doon sa wasteland. Ibig sabihin, kayang gumawa ng imposible. Hindi ba? Kaya kung pinagaling ka ng Lord, binigay yung healing sa'yo, remember that. At kung dumating man ulit, may mga panibagong pagsubok, doon ka lang nakatuon sa pangako, Lord. Kung pinagaling mo ako noon, pagagalingin mo ako ulit. Hindi na ako magdedwell doon sa puro sakit, puro paghihirap ko. Walang mangyayari sa'yo, kapatid, kapag puro ka lang nakatingin sa nakaraan mo. Mabuti pa yung nakaraan. Yan yung gusto ng mga Israelites Pinapapunta sila sa promised land. Buti pa noon, kahit kami ay slaves, may pagkain kami, may kinakain kami. Puro reklamo sila. Okay? Kaya eyes on the promise. Next one is, don't waste your resources. Huwag kang mag-aksaya ng resources mo, kapatid. Ano yung mga resources mo? Time, talent, and treasure. Ephesians 5:16-17, make the most of every opportunity in these evil days. Don't act thoughtlessly but understand what the Lord wants you to do. Huwag kang mag-aksaya ng oras mo, kapatid.
Kung oras mo para magsimba, oras para manalangin, oras para mag-aral ng salita ng Diyos, oras na yon. Kasi kapag dumating yung oras mo na, baka hindi mo na magawa. Okay? Yung iba nasa ospital, ganun, Pastor, pag-pray mo ako, gusto ko pang umaba buhay ko, gusto ko mag-serve sa Lord. Ala, ang tagal na kitang inaano, ngayon mo palang naisipan kung kailan oras mo na. Di ba? Kasi totoo po, may ganyan po. Na, Pastor, panalangin niyo po ako. Kasi gusto ko pong, tinatanong ko, bakit gusto mo pagali? Gusto ko pong, lalabas na, gusto mag-serve sa Lord, gusto mag-serve sa church. Kapatid, dapat ginagawa mo na ngayon. Amen? Kaya, nakakatuwa na kapag ikaw ay nilalagak mo yung oras mo, yung talento mo, yung resources mo, yung pera mo sa gawain ng Panginoon. Bakit? Walang sayang, walang lugi. Bakit? May mga buhay na nababago. May mga buhay tayong inaabot at nababago. Hindi sayang yung hindi yung lugi. Bakit? Kasi pag-iipon yun dun sa kaharian. Tatanungin ka ng Lord, anong ginawa mo? Di ba? Pero maganda yung pagpunta mo doon, nakaharap mo ang Diyos na Lord, yung buhay ko, yung pera ko, yung lakas ko, talento ko, pinagamit ko para sa gawain, para marami pang mga taong mabago ang buhay. Nagaya ko. May mga nag-invest din sa akin. Bago ako naging pastor po, may mga taong talagang nagmalasakit sa akin. Mayroon pong taong nagbigay ng oras niya, nagbigay pa minsan ng pera, ng panahon. Minsan iniwan pa nga yung trabaho para lang asikasuhin ako. Sabi ko, Lord, grabe tong taong to, magmahal sa akin. Nag-invest sila ng resources nila para lang may mabagong tao. Ganun din sa atin. Amen? Invest in your family. Invest ka sa salita ng Panginoon. Mag-invest ka sa mga magagandang bagay. And the last one is, be with quality people. Sabihin nyo nga po, be with quality people. Proverbs 13:20, he who walks with the wise men will be wise, but the complaint of the fools will be destroyed. Amen? Huwag ka sumama sa mga fools, sa mga loko-loko. Okay? Huwag ka sumama kasi magiging katulad ka nila. Be with the wise people. Okay? Sumama ka sa mga marurunong sa buhay. Amen? Amen? Andiyan pa ba kayo? And this is where I will end. Ayan po ganyan po yung itsura ng ipapagagawa po natin. Medyo maliit lang ng konti. Pero yan po yung yung parang perspective po niya. Seize your divine opportunity by being always at the right place, at the right time, with the right people, doing the right thing. Dapat nandun ka sa tamang lugar, na sa tamang oras ka, kapatid. Kasama ang mga tamang tao na ginagawa mo dapat yung mga tamang bagay na pinagagawa sa iyo ng Diyos. Amen? This is our time, church. Gawin natin yung parte natin. Kaya nakakatuwa, kapatid, na nandito ka. You are at the right place. You are at the right time. You are with the right people. And let's do the right thing. Pwede ba yun, church? Let's do the right thing.